programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. I hate flowers. Justine, that's enough. Kung galing ka sa mami mo. But she's still your mother. Don't disrespect her. Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Sabado sa Awat Kamay na Pangarap. Upang masorpresa nga sana itong si Justine dito sa gagawin ni Giselle, ay dito naman na sinabi ni Giselle sa kanyang anak na gusto niya magiging komportable ito. Subalit tila hindi nagustuhan ni Justine dahil sinabi niya sa kanyang ina na magiging komportable lang daw siya kapag hindi niya makikita ito. At dito nga na tinapon ng bulaklak na binigay ni Giselle sa kanya dahil ang problema ay ito ngang si Giselle. At dito naman na sinabihan ni Eric ang kanyang anak na tama na at dapat respetuhin niya pa rin itong kanyang ina at tila nagbago nga ang ihip ng hangin ngayon. At dito naman na kinausap ng masinsinan ni Eric itong kanyang anak na hindi na nga nila itutuloy ang kanilang plano na paghihigante dito nga kay Giselle dahil naalala na naman ngayon ni Eric ang nakaraan nila ni Giselle kung paano sila nagsimula at nagmamahalan. At hindi naman maiwasan dito ni Eric na mahalin pa rin itong si Giselle. At dito nga nagulat itong si Justine na mabaliwala ang kanilang mga plano. Samantala, gulat na gulat naman itong si Nerissa nang makauwi nga itong si Dax sa kanila. Dahil tinanong niya ito na kung bakit takot na takot daw ito at parang nakakita ng multo, at ang sagot naman ni Dax dito kay Nerissa na mas malala pa sa multo ang kanyang nakita. At ito na nga na si Lynette dahil nagkabanggaan nga sila dito nga sa restaurant kung saan ay makikisiar sana itong si Josa. At dito nga natatandaan ni Lynette ang pagmumukha ni Dax na siya nga ang pumasok doon sa pamamahay nila ni Carlos. At maya maya nga agad din na dumating itong si RJ at nagulat pa nga itong si Lynette nang biglang hawakan siya nito. At napayakap naman itong si Lynette dito kay RJ dahil sa kanyang matinding takot at trauma. Samantala, matapang naman na hinarap dito ni Annalyn ang challenges na ibinigay dito ni Doc Carlos sa kanya na dapat patunayan daw ni Annalyn na ang pagiging genius nito. Dahil sinabi ni Annalyn na marami naman daw na senior sa kanya na pwedeng mag-handle dito nga kay Miss Pokwang. Dahil sa nagpapatulong nga ito dito nga sa mga neuro na kung papaano daw makapagiging doktor. At tila hindi naman nagiging madali dito nga kay Annalyn dahil medyo nakukulitan siya sa inaasta nga dito ni Miss Pokwang. Subalit sa katagalan ay nagkakagaanan na rin sila ng loob at mapapatunayan ngayon dito ni Annalyn na maipanalo niya itong hamon ni Doc Carlos sa kanya. At dito naman nakabado itong si Nerissa sa ibinalita ni Dax dito sa kanya na baka hindi magtagal ay tatawag ng pulis itong si Lynette upang ipahuli ito. At dahil nakilala siya nito baka madamay din itong si Nerissa. At dito naman na sinabi ni Nerissa kay Dax na dapat hindi na muna daw siya maglalabas ng bahay lalo pat pinaghahanap siya ng mga kapulisan ngayon dahil siya din ang kasama dito ni Balahadja na dumukot dito nga kay Don Pepe. Lalo na't papunta ngayon itong si RJ sa presinto upang makibalita kung may update na ba daw dito sa mga kriminal na patuloy pa rin na hinahanap ngayon. Kaya ang hindi inaasahan na makita ni RJ roon ay walang iba kundi itong si Lynette dahil magre-report nga ito sa kanyang nakabanggaan. Yan po ang ating pakatutukan at pakabangan mamaya. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.